Ang gabi sa Maynila, na dati puno ng tawanan, ay biglang bumalot sa katahimikan. Isang farewell party ng eskwelahan ang ginanap sa isang cave sa lugar ng Cubao. Noong nakaraang Sabado ng gabi. Ang party, na dinaluhan ng dose-dosenang mga estudyante ng senior high school, ay masigla, puno ng musika, ilaw at tawanan ng mga kabataan. Ngunit sa likod ng masayang kapaligiran, may isang hindi inaasahang nangyari. Isang 17 taong gulang na estudyante na nagngangalang Nadia ay idineklarang nawawala matapos ang kaganapan. Sa simula, walang nakapansin sa pagkawala ni Nadia. Bandang 10:30 ng gabi, halos lahat ng dumalo ay umuwi na, iniwan ang lokasyon ng party na puno ng kagalakan. Ilang saksi ang nagsabi na huling nakita si Nadia sa paradahan, may kausap sa telepono habang may dalang maliit na bag matapos. Iyon, hindi na siya muling nakita. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagkawala ni Nadia sa school group at social media. Nagpanik ang kanyang mga magulang matapos hindi pa rin umuwi ang anak hanggang madaling araw. Agad silang nagulat sa Southern Manila Police bandang 9:00 ng madaling araw. Sinubukan na naming tawagan ang numero niya pero mula ng gabing iyon ay inactive na. Sabi ng ina na nanginginig ang boses sa isang eksklusibong panayam sa mga mamamahayag. Mabilis kumilos ang pulisya. Isang joint team ang ipinadala sa lokasyon ng party upang suriin ang mga CCTV footage at kumuha ng pahayag mula sa ilang saksi. Mula sa paunang resulta, may naitalang figura na kahawig ni Nadia na naglalakad patungo sa likod ng cave mga 5 minuto bago matapos ang event sa lugar na yon. May maliit na pasilyo patungo sa isang covered parking at isang maliit na estero sa likod ng gusali. Ngunit pagkatapos ng footage na yon, wala nang iba pang bakas na nakita. Samantala, sinabi ng mga kaibigan sa eskwelahan ni Nadia na wala silang nakitang kahina-hinala sa buong event. Isang kaibigan niya ang nagsabi na nagpaalam siya. Natatawag sa isang tao, pero akala namin karaniwang bagay lang. Ngunit ilang ibang customer ang nagsabing may narinig silang mahinang sigaw ng babae sa likuran bandang 10:40 ilang minuto pagkatapos huling makita si Nadia. Lalong naging tensyonado ang sitwasyon nang makita ng mga pulis ang mga personal na gamit na pinaghihinalaang kay Nadia. Isang maliit na keychain na manika at ang kanang sapatos ay natagpuan malapit sa likod ng bakod ng cave. Ang pagkatuklas na yon ay nagpahina ng loob ng pamilya at nagdagsaan ang mga tao sa lugar. Ngayon, ang kapaligiran sa paligid ng cave ay naging nakakapanindig balahibo. Naglagay ng dilaw na linya ang pulisya at patuloy ang investigasyon. Sa dilim ng gabi, isang tanong lang ang nananatili. Ano ba talaga ang nangyari sa gabing iyon ng party? Kinabukasan matapos maisampa ang ulat ng pagkawala, ang lugar ng Cubao, na karaniwan ay abala sa aktibidad ng mga residente, ay biglang napuno ng mga pulis, volunteer, at media. Ang cave kung saan ginanap ang party ay pansamantalang isinara para sa investigasyon. Sa likod bahay, malawak na nakalatag ang linya ng pulisya. Nagsisilbing marka ng lugar kung saan natagpuan ang mga gamit ni Nadia. Ang amoy ng basang lupa na hinaluan ng pawis ng mga pulis na patuloy na sinusuri. Ang bawat sulok ng lokasyon ay lumikha ng tensyonado at puno ng tanong. Nakapaligiran. Si Police Major Doy Prado, ang head ng Southern Manila Police, sa isang maikling press conference ay nagpahayag na secure na namin ang mga CCTV footage at kasalukuyan naming sinusuri ang ilang saksi, kabilang ang mga kaibigan ng biktima sa eskwelahan. Hindi namin isasara ang posibilidad ng kriminal na elemento sa kasong ito. Ang pahayag na yon ay nagdulot ng kaguluhan sa publiko. Ang salitang ikriminal na elemento ay naging mainit na usapan sa social media. Samantala, hindi tumitigil sa pagdarasal at pag-asa ang pamilya ni Nadia. Ang kanyang ama, si Ginoong Jesus, ay nakaupo sa balkonahe ng kanilang bahay, namumugto ang mga mata. Nakatingin sa larawan ng kanyang anak na nakangiti, nakasuot ng puti at asul na uniforme. Mabait siyang anak, masipag, hindi kailanman lumalabas ng gabi. Nang gabing iyon, sabi niya ay pupunta lang siya sa farewell party. Hindi ko akalain na mangyayari.
Ito, mahina niyang sinabi, halos pumutok ang boses sa pagpipigil ng iyak. Pagkatapos ay nakahanap ang mga pulis ng bagong fact na nagpabago sa direksyon ng investigasyon. Mula sa CCTV footage ng katabing cave, nakita ang isang hindi kilalang lalaki na nakasuot ng itim na jacket at saradong helmet na papalapit sa likuran sa halos parehong oras ng pagkawala ni Nadia. Hindi malinaw ang kanyang mukha. Ngunit ang figura ay tila lumingon sa likod na pinto ng cave, naghihintay ng isang tao. Ilang minuto lamang pagkatapos, lumabas ang figura ng isang babae na katulad ng damit ni Nadia mula sa loob, nagmamadali na tila sumusunod sa direksyon ng isang tao. Pagkatapos nito, pareho silang nawala patungo sa isang makipot na daan sa likod ng gusali. Pinatibay ng pagkatuklas na ito ang hinala na si Nadia ay maaaring sinundo o dinala ng isang kakilala o hinikayat na lumabas mula sa party area. Sinundan ng pulisya ang huling numero ng telepono na kinontak ni Nadia ng gabing iyon. Mula sa datos ng operator, ang huling tawag ay nangyari bandang 10 oras 28 minuto isang numero na hanggang ngayon ay hindi pa alam ang may-ari dahil nakarehistro gamit ang peking pagkakakilanlan. Nagbigay din ng karagdagang impormasyon ang mga residente sa paligid. Isang parking attendant na nagngangalang Mang Roger ang nagsabing nakita niya ang isang itim na motor scooter na huminto hindi kalayuan sa lokasyon sa halos parehong oras. Nakita ko ang dalawang tao, isang babae, isang lalaki. Parang natatakot. Ang babae, maputla ang mukha. Akala ko magkasintahan, pero bakit ang dali-dali? Sabi niya sa mga mamamahayag. Agad na isinulat ng mga investigador ang pahayag na yon. Habang patuloy ang paghahanap hanggang gabi, lalong napuno ng pag-asa at pag-aalala ang bahay ng pamilya ng biktima. Dose-dosenang mga kapitbahay ang dumating. Dala ang pagkain at panalangin. Sa sala ay nakasabit ang isang banner na may nakasulat. Panalangin para kay Nadia, sana ay agad siyang matagpuan. Ngunit sa gitna ng paghahanap, lumitaw ang nakakagulat na balita mula sa online world. Isang anonymous account sa social media ang nag-upload ng isang larawan na pinaghihinalaang nagpapakita ng isang taong kahawig ni Nadia na nasa isang tulay sa lungsod. Kinunan bandang hating gabi. Bagaman malabo ang larawan at mahirap kumpirmahin, agad na naging viral ang post at kinailangan ng pulisya na imbestigahan ang bagong posibilidad. Nasa Maynila pa ba si Nadia o dinala na siya sa labas ng lungsod? Lalong tumindi ang tensyon. Sa isang banda, sinisikap ng pulisya na maingat na mangalap ng ebidensya. Sa kabilang banda, malaki ang pressure mula sa publiko. Araw-araw ay may lumalabas na bagong speculation sa mga comment section at online forum. Marami ang nakikiramay, ngunit marami rin ang nagkakalat ng walang basehang balita. Hanggang sa ikalawang gabi, wala pa ring palatandaan ng kinaroroonan ni Nadia. Ngunit, isang bagay ang sigurado, lalong lumalim ang misteryong ito. Sa likod ng napakasayang school party na dapat sana ay magandang alaala, ngayon ay naiwan. Ang madilim na anino na nagpapakaba sa buong lungsod ng Maynila. 2 araw na ang lumipas mula nang mawala si Nadia at ang lungsod ng Maynila ay binabalot pa rin ng pag-aalala at kawalan ng tiwala. Ang pagkawala ng isang batang babae sa gitna ng school party ay hindi lamang nakakagulat, kundi ibinunyag din nito ang isang madilim na bahagi na bihirang mapansin. Iyon ay ang pagiging madaling masaktan ng seguridad ng mga kabataan sa gitna ng digital na kalayaan at ang lalong bukas na mundo ng gabi. Kinaumagahan, ang pinagsamang team ng pulisya, BICSR, at mga volunteer ay nagsimulang palawakin ang paghahanap hanggang sa pampang ng Ilog Pasig. Hindi kalayuan sa lokasyon ng party. Ang lugar na iyon ay kilala sa maraming eskinita at makitid na daanan patungo sa katubigan. Nakita ng pulisya ang mga bakas ng gulong ng motor na patungo sa pampang ng ilog. Bahagi nito ay natabunan na ng putik at damo. Samantala, sa kabilang panig, sinisiyasat ng mga pulis ang mga palumpong, umaasang makahanap ng bagong pahiwatig. Pinaghihinalaan namin na dinala ng salarin ang biktima palabas ng cave sa likod na daanan patungo sa ilog. Mula doon, maaaring direkta silang tumawid. Gamit ang maliit na bangka ng hindi nakikita ng tao, sabi ni Police Major Dina Santiago.
Ang pinuno ng search team. Matigas ang kanyang boses, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng malalim na pag-aalala. Sa lokasyon ng paghahanap, dumarating ang mga mamamahayag at residente. Marami ang nakatayo sa tabi ng daan, nakatingin sa ilog na may tensyonadong mukha. Ilan sa kanila ay may dalang larawan ni Nadia na nakakabit sa kahoy na may nakasulat na, "Tulungan kaming mahanap siya." Nagsimulang mag-broadcast ng live ang mga lokal na media, nakatutok sa bawat galaw ng search team na naglalayag sa gilid ng tubig, gamit ang mga patpat at lambat. Pagsapit ng tanghali, isang nakakagulat na bagay ang nangyari. Isang volunteer ang nakakita ng piraso ng puti at asul na tela ng uniforme na nakasabit sa ugat ng puno. Sa gilid ng ilog, ang kulay at disenyo ng tela ay katulad ng sapalda na suot ni Nadia ng gabing iyon ng party. Agad na kinumpiska ng pulisya ang bagay na iyon at ipinadala sa forensic laboratory. Ngunit wala pa ring katiyakan kung talagang pag-ari ito ng biktima. Sa bahay ng pamilya ni Nadia, lalong lumalala ang kalungkutan. Ang ina, si Ginang Ligaya, ay patuloy na nakatingin sa screen ng telepono, umaasang may tawag o balita mula sa kanyang anak. Bawat balita, umaasa akong hindi masamang balita, mahina niyang sinabi sa reporter na dumating para mag-cover. Sa sulok ng sala, ilang mga kaibigan ni Nadia sa eskwelahan ang tahimik na nakaupo. Ang ilan ay umiiyak, ang ilan ay walang imik na nakatingin. Hindi pa rin sila makapaniwala na ang masayang gabi ay naging trahedya. Habang patuloy ang investigasyon, sinusuri rin ng pulisya ang digital footprint mula sa telepono ni Nadia. Mula sa paunang resulta, may natagpo ang maikling mensahe sa isang messaging app na ipinadala sa isang nagdangalang Ingray ilang oras bago magsimula ang party. Ang huling mensahe ay nakasulat, "Natatakot ako kung malaman nila na pupunta ako. Pakiusap, puntahan mo ako sa likod mamaya." Ang mensaheng ito ay naging bagong susi na nagbukas ng posibilidad ng pressure o pagbabanta sa biktima bago magsimula ang event. Ang pulisya ngayon ay nagsisiyasat sa pagkakakilanlan ni Ingray na pinaniniwala ang isang tao mula sa kapaligiran ng eskwelahan. Ngunit sa ngayon, wala pang estudyante ang umabot na kilala ang pangalang iyon. Ilang speculation ang lumabas na ang pangalan ay maaaring initial o alias na ginagamit sa social media. Pagsapit ng hapon, bumuhos ang malakas na ulan sa Maynila, ngunit hindi huminto ang search team. Patuloy silang naglalayag sa pampang ng ilog gamit ang mga lumang bangka. Samantala, sa command post, sinusuri ng mga pulis ang digital map at ang posibleng ruta ng pagtakas na ginamit ng salarin. Lahat ng data ay isinasaayos batay sa huling oras na aktibo ang telepono ni Nadia. Iyon ay 10:35 7 minuto lamang pagkatapos huling makita sa CE. Matapos ang oras na yon, ganap na nawala ang signal. Habang lumalalim ang gabi, tila malungkot ang lungsod ng Maynila. Sa social media, naging trending ang hashtag hanapin si Nadia. Libu-libong netizen ang nagbahagi ng mga larawan at deskripsyon niya. Ngunit sa gitna ng simpatya, kumalat din ang isang bahagi ng video mula sa kamera ng isang residente na nagpapakita ng anino ng isang tao na naglalakad sa ilalim ng tulay ng Pasig dalawa bandang 11 oras ng gabing iyon ng insidente. Hindi malinaw ang mukha, ngunit ang kanyang katawan ay tila nanginginig at mabilis ang kanyang mga hakbang. Kasalukuyan ngayong sinusuri ng pulisya ang pagiging authentic ng video na yon. Hanggang sa ikatlong araw, wala pa ring katiyakan. Ngunit isang bagay ang lalong nagiging malinaw. Hindi lamang ito isang ordinaryong kaso ng pagkawala. Mayroong lihim na nakatago sa pagitan ng school party, ng misteryosong tawag sa telepono, at ng mga baka sa pampang ng ilog Pasig na ngayon ay tahimik na saksi sa pagkawala ng isang batang babae na minamahal ng marami. Ang ika-4 na araw ng paghahanap kay Nadia ay nagsimula sa isang kapaligirang lalong tensyonado. Pinalawak ng pulisya ang lugar ng paghahanap hanggang sa radius na 3 kilometro mula sa huling lokasyon kung saan nakita ang biktima. Ibinaba ang ESIAM unit
Umikot ang mga asong tagapaghanap sa likuran ng cave. Sinusundan ang amoy mula sa sapatos na natagpuan noong unang gabi. Paminsan-minsan, malakas na tumahol ang aso at huminto malapit sa isang lumang pader sa tabi ng ilog. Agad na minarkahan ito ng pulisya habang pinipigilan ng mga residenteng nanonood ang kanilang hininga. Ngunit matapos hukayin at suriin, mga piraso lamang ng tela at pambalot ng inumin ang natagpuan, walang anumang mahalaga. Gayunpaman, ang digital investigation ay nagsimulang magpakita ng liwanag. Mula sa resulta ng cyber forensic tracing, ang huling tawag mula sa telepono ni Nadia ay nakakonekta pala sa isang numero na naging aktibo sa lugar ng Sta. Mesa, mga 5 kilometro mula sa lokasyon ng party. Ang numerong iyon ay hindi na aktibo ngayon at nakarehistro gamit ang peking pagkakakilanlan. Ngunit, ipinakita ng pagsusuri ng data ang isang kawili-wiling pattern ng komunikasyon. Sa loob ng nakaraang linggo bago ang party, si Nadia ay nakatanggap ng mensahe mula sa numerong iyon ng 17 beses. Ang ilan ay naglalaman ng maikling parirala tulad ng pumunta ka lang mamaya at huwag mong sabihin sa kahit sino. Hindi lamang ito isang kaso ng pagkawala. Maaari itong magpahiwatig ng panloloko, panginikil o kahit planadong pagdukot, sabi ni Police Major Doy Prado. Sa press conference ng gabing iyon, sinisiyasat din ng pulisya ang posibilidad ng pagkakaroon ng ibang tao na tumulong sa salarin na hikayatin si Nadia na lumabas mula sa party ng gabing iyon. Samantala, sa panig ng pamilya, lalong lumalala ang pressure. Si Ginang Ligaya, ang ina ni Nadia, ay walang tigil sa pag-iyak tuwing may dumarating na reporter. Hawak pa rin niya ang telepono ng kanyang anak na ngayon ay nagpapakita lamang ng itim na screen. Hindi na matawagan ang numero niya. Pero kagabi, bandang 12:00, parang narinig ko ang tunog ng notification isang beses. Hindi ko alam kung hallucination lang o ano, mahina niyang sinabi sa reporter na dumating para mag-cover. Sa sulok ng sala, ilang mga kaibigan ni Nadia sa eskwelahan ang tahimik na nakaupo. Ang ilan ay umiiyak, ang ilan ay walang imik na nakatingin. Hindi pa rin sila makapaniwala na ang masayang gabi ay naging trahedya. Habang patuloy ang investigasyon, sinusuri rin ng pulisya ang digital footprint mula sa telepono ni Nadia. Mula sa resulta ng cyber forensic tracing, ang huling tawag mula sa telepono ni Nadia ay nakakonekta pala sa isang numero na naging aktibo sa lugar ng Sta. Mesa, mga 5 kilometro mula sa lokasyon ng party. Ang numerong iyon ay hindi na aktibo ngayon at nakarehistro gamit ang peking pagkakakilanlan. Ngunit, ipinakita ng pagsusuri ng data ang isang kawili-wiling pattern ng komunikasyon. Sa loob ng nakaraang linggo bago ang party, si Nadia ay nakatanggap ng mensahe mula sa numerong iyon ng 17 beses. Ang ilan ay naglalaman ng maikling parirala tulad ng pumunta ka lang mamaya at huwag mong sabihin sa kahit sino. Hindi lamang ito isang kaso ng pagkawala. Maaari itong magpahiwatig ng panloloko, panginikil o kahit planadong pagdukot, sabi ni Police Major Doy Prado sa press conference ng gabing iyon. Sinisiyasat din ng pulisya ang posibilidad ng pagkakaroon ng ibang tao na tumulong sa salarin na hikayatin si Nadia na lumabas mula sa party ng gabing iyon. Samantala, sa panig ng pamilya, lalong lumalala ang pressure. Si Ginang Ligaya, ang ina ni Nadia, ay walang tigil sa pag-iyak tuwing may dumarating na reporter. Hawak pa rin niya ang telepono ng kanyang anak na ngayon ay nagpapakita lamang ng itim na screen. Hindi na matawagan ang numero niya. Pero kagabi, bandang 12:00, parang narinig ko ang tunog ng notification isang beses. Hindi ko alam kung hallucination lang o ano, mahina niyang sinabi sa reporter na dumating para mag-cover. Ilang kaibigan sa eskwelahan ang sinimulan ng tawagin para muling interogahin. Isa sa kanila ay si Bea, matalik na kaibigan ni Nadia. Sa nanginginig na boses, ikinwento niya ang isang bagay na dati niyang itinago. Ilang araw bago ang party, sinabi sa akin ni Nadia na natatakot siya sa isang tao sa eskwelahan.
Sabi niya, madalas siyang sinusundan ng taong iyon, nagpapadala ng kakaibang mensahe, at alam pa ang oras ng kanyang pag-uwi mula sa tutoring, ibinunyag ni Bea. Agad na isinulat ng pulisya ang pahayag na iyon at sinimulan nilang suriin ang listahan ng mga estudyanteng lalaki na kilalang malapit kay Nadia. Sa parehong oras, lumitaw ang bagong impormasyon mula sa cave management. Isang empleyado ang nagsabing nakakita siya ng itim na motor scooter na walang plaka na nakaparada ng mahigit 2 oras sa likod ng gusali ng gabing iyon. Nagduda ako pero hindi ako naglakas loob na kausapin. Parang may hinihintay ang nagmamaneho, anya. Nang hilingin na ilarawan ang mga feature, binanggit niya ang itim na jacket, full-face helmet, at taas na humigit kumulang 170 sentimetro. Tugma ito sa figura na naitala sa sisi ng gabing iyon ng insidente. Kinagabihan, matagumpay na natukoy ng mga pulis ang footage sa daan sa paligid ng Cubao. Sa footage na kinunan bandang 10 oras 47 minuto nakita ang isang motorsiklo na may 2 sakay na patungo sa tulay ng Pasig 2. Ang oras na yon ay napakalapit sa pagkawala ni Nadia. Bagaman hindi nakita ang mukha, ang katawan ng pasahero sa likod ay tila nakasuot ng puti at abo-abong uniforme na magkapareho ng damit ng biktima. Ang balitang iyon ay nagpahina ng loob ng pamilya at naapektuhan din ang mga residente sa paligid. Bumuo pa nga ng babala ang ilang eskwelahan sa Maynila na limitahan ang mga gabi-gabi na aktibidad ng mga estudyante. Ibinahagi ni Ian Miguel Santos, pinuno ng kagawaran ng edukasyon sa lungsod ng Maynila, na ang kasong ito ay isang paalala sa lahat ng eskwelahan at magulang na mas pagtuunan ng pansin ang seguridad ng mga bata sa labas ng oras ng pag-aaral. Samantala, ang investigasyon sa pagkakakilanlan ni Ray ay lalong umiinit. Mula sa paghahanap sa social media account ni Nadia, natagpuan ang isang account na may kaparehong inisyal na madalas magkomento sa kanyang mga post ng walang profile picture. Matapos suriin ang account na yon, ay nakakonekta sa parehong address ng misteryosong numero ng telepono na tumawag kay Nadia ng gabing iyon ng insidente. Malakas ang hinala na si Ray ay ang parehong tao, ang salarin na nagplano ng pagkikita nila ni Nadia bago sila nawala ng magkasama. Ngunit ang pinaka-nakakakilabot ay ang bagong natuklasan. Sa ika-4 na gabi, isang mangingisda ang nag-ulat na nakakita ng isang maliit na bag ng babae na lumulutang sa pampang ng Ilog Pasig, mga 2 kilometro mula sa orihinal na lokasyon ng paghahanap. Sa loob nito ay may wallet, Student E sa pangalan ni Nadia Ramos at isang telepono na sira at basa. Agad na kinumpiska ng pulisya ang gamit na iyon at naging mahalagang ebidensya. Nang dumating ang balitang iyon sa bahay ng pamilya, nagkagulo ang iyakan. Agad na nawalan. Nang malay si Ginang ligaya at kinailangan siyang buhatin ng mga kapitbahay. Gusto ko lang bumalik ang anak ko. Buhay man o patay, pakibalik ang anak ko. Sabi ng ama na nanginginig ang boses na naitala ng kamera ng telebisyon. Talagang nakakapanindig balahibo na ngayon ang Maynila. Tuwing gabi, nagdarasal ang mga residente sa mga kapilya at mga plaza, humihingi ng milagro upang mahanap si Nadia. Ngunit sa gitna ng mga panalangin na iyon, napagtanto ng pulisya ang isang bagay. Hindi lamang nila hinahabol ang misteryosong salarin, kundi pati na rin ang oras. Dahil kung mas matagal na hindi mahanap si Nadia, mas malaki ang posibilidad na ang madilim nalihim sa likod ng pangalang Ray ay maghahatid sa masakit na katotohanan. Ang ika-5 araw ng paghahanap kay Nadia ay nagsimula sa mahalumigmig na hangin at maulap na kalangitan. Mula pa umaga, ang search team ay sumisid na sa bagong ruta. Napatungo sa kagubatan ng mangrove sa gilid ng Ilog Pasig, isang lugar kung saan bumabagal ang agos ng tubig at nagtatambak ang putik. Ang lokasyon na yon ay bihirang mapuntahan ng tao, puno ng mga tinik na palumpong at kilala bilang daanan ng maliliit na bangka ng mga mangingisda na dumadaan tuwing gabi. Tinatawag ng ilang residente ang lugar na yon na Mangrove Creek, isang tahimik na lugar ngunit madalas na pinagtataguan ng mga taong gustong magtago.
Ang paghahanap ng araw na iyon ay pinangunahan mismo ni Police Major Dina Santiago. Kasama ang kumpletong team na binubuo ng pulis pangkaragatan, mga asong tagapaghanap, at mga volunteer. May dala silang topographic map, digital compass, at drone. Para sa pagmamanman mula sa ere. Napakatahimik ng kapaligiran kaya malinaw na. Naririnig ang tunog ng maliit na bangkang may makina na pumupunit sa katahimikan. Nang umaga. Bandang 9:40 Jess, huminto ang asong tagapaghanap sa pampang ng mangrove. At malakas na tumahol. Isang tiyak na amoy ang narinig mula sa likod ng mga palumpong. Agad na kumilos ang mga pulis, inalis ang mga sanga at damo. Doon, natagpuan nila ang bakas ng isang maliit na campfire, tira ng fast food wrapper, at isang manipis na asul na kumot. Kinuha ng isang pulis ang bagay na yon gamit ang guwantes at mahina niyang sinabi, mainit pa, baka may tao rito kagabi. Ang natuklasan na yon ay agad na nagdulot ng speculation. Nanatili ba sinadya? Nabuhay at nagtago sa lugar na ito o naging lugar ba ito ng paghinto ng salarin? Bago tumakas ng mas malayo. Hindi pa naglakas loob ang pulisya na magkonklusyon. Ngunit ang lugar na iyon ay agad na nilagyan ng dilaw na linya at naging focus point ng bagong paghahanap. Samantala, sa command post, matagumpay na nakuha ng cyber team ang bahagi ng basang telepono na natagpuan sa bag ni Nadia noong nakaraang araw. Bagaman maraming file ang nasira, isang voice message na may tagal na 14 na segundo ang matagumpay na naibalik. Sa recording na yon, naririnig ang boses ng isang babae na nagmamadali, nasa likod ako. Huwag mong sabihin sa kahit sino. Bilisan mo. Pagkatapos, sinundan ito ng tunog ng mga yapak at malakas na paghinga. Bago naputol ang koneksyon. Ang recording na iyon ay nakakapanindig balahibo. Ang boses na iyon ay pinaghihinalaang kay Nadia. Pinaniniwalaan na ngayon ng pulisya na nakipag-ugnayan siya sa isang tao sa huling minuto bago siya nawala. Ngunit, sino ang nakatanggap ng mensahe na iyon ay nananatiling misteryo dahil nabura na ang data ng huling tawag. Pagsapit ng tanghali, isang mangingisda na nagngangalang Mang Tonyo ang dumating sa posko. Nagulat na nakakita siya ng sinag ng flashlight na kumikislap sa lugar ng mangrove. 2 gabi na ang nakalipas. Akala ko mga bata lang na nangingisda sa gabi. Pero nang sumigaw ako ay walang sumagot, anya. Lalo pang pinatibay ng ulat na yon. Ang hinala na mayroon ng tao sa lugar na yon matapos mawala si Nadia. Bandang 2:15 muling nakahanap ang search team ng bagong pahiwatig, isang puting scarf na nakabalot sa sanga ng bakawan. Matapos suriin ang scarf na iyon ay may maliit na borda ng inisyal na ND. Agad na ibinigay ang bagay na iyon sa forensic laboratory para kumpirmahin ang pagmamay-ari nito. Nang matanggap ang balitang ito ng pamilya ni Nadia, muling nagkagulo ang iyakan. Sa bahay. Iyon ang scarf na binili ko noong nakaraang buwan, sabi ni Ginang Ligaya. Habang hawak ang larawan ng kanyang anak na nakasuot ng katulad na bagay. Ngunit sa gitna ng mahabang proseso na iyon, may nakakagulat na nangyari. Isang anonymous social media user ang nag-upload ng 12 segundong video na nagpapakita ng figura ng isang babae na naglalakad sa isang maputik na daan. Lumingon sa likod na tila takot. Ang video na iyon ay pinaghihinalaang kinunan sa parehong lugar ng mangrove batay sa mga puno at hugis ng lupa na magkapareho. Hindi ganap na nakita ang mukha, ngunit ang hugis ng katawan at buhok ay labis na kahawig ni Nadia. Agad na naging viral ang video na iyon. Sa mga online platform, napanood ng daan-daang libong beses sa loob ng ilang oras. Mabilis na kinontak ng pulisya ang admin ng account na iyon. Ngunit hindi. Nagtagal matapos maging viral ang post, nawala ang account na iyon. Lahat ng video at digital footprint nito ay nabura. Hindi ito aksidente, matigas na sabi ni Police Major Dina Santiago. May nagtatangkang magpadala ng mensahe o baka takutin ang ilang partido upang huminto sa paghahanap. Pagsapit ng gabi, malakas na bumuhos ang ulan. Nagtambak ang putik na nagpapahirap. Lalo sa proseso ng paghahanap. Nagpasya ang team na ipagpaliban ang operasyon. Hanggang kinabukasan ng umaga.
Sa posko, tahimik na nakaupo ang mga pulis. Nakatingin sa mapa na ngayon ay puno ng pulang marka. Ang mga lokasyon kung saan natagpuan ang bawat ebidensya, bag, sapatos, uniforme, at ngayon ay scarf. Lahat ay nagpapakita ng parehong direksyon, patungo sa Mangrove Creek. Isang lugar na unti-unting nagiging sentro ng misteryong ito. Samantala, sa labas, nagsagawa ng community prayer ang mga residente ng Maynila sa gilid ng ilog, nagpatong ng mga kandila at bulaklak sa ibabaw ng tubig. Mula sa malayo, ang mga ilaw na iyon ay tila kumikislap sa gitna ng ulap ng gabi. Tulad ng isang maliit na pag-asa na ayaw mamatay sa gitna ng dilim ng misteryo. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, isang bagay ang hindi pa nabubunyag. Ang mensahe na hindi pa naipadala mula sa telepono ni Nadia. Ipinakita ng forensic system na mayroong isang draft message na may sending time na 8 oras 23 minuto 2 minuto. Bago tuluyang namatay ang telepono niya. Ang mensahe ay nakasulat, kung hindi ako babalik ngayong gabi, hanapin mo ako sa karaniwang lugar sa ilalim ng tulay. Huminto ang mensahe sa gitna ng pangungusap. At mula noon, walang signal. Walang tunog, walang balita. Ang ika-6 na araw ng paghahanap ay nagsimula na may tensyonadong aura na mahirap ipaliwanag. Binalutan ng manipis na ulap ang kalangitan ng Maynila, ang mahalumigmig na hangin ay tila mabigat at ang ilog Pasig ay tila mas malalim kaysa karaniwan. Na parang itinatago nito ang sarili nitong mga lihim. Ang pinagsamang team. Ngayon ay nakasentro ang operasyon sa ilalim ng tulay ng Pasig 2, ayon sa pahiwatig mula sa huling mensahe sa telepono ni Nadia na huminto sa salitang sa ilalim ng tulay. Ang lokasyong ito ay kilala na matao tuwing araw, ngunit nagiging tahimik at nakakatakot tuwing gabi. Ilang residente ay tumatangging lumapit dahil sinasabing madalas daw may naririnig na iyak mula sa direksyon ng ilog tuwing gabi mula nang mawala si Nadia. Naglagay ng malalaking spotlight ang pulisya sa buong haligi ng tulay. Ipinadala ang drone habang naghahanda ang mga diver mula sa air team sa rubber boat. Sa pampang ng ilog, mahaba ang linya ng pulisya, mahigpit na binabantayan upang hindi makalapit ang mga residente. Nakatayo ang mga mamamahayag sa malayo. Handa ang kanilang mga microphone upang i-record ang bawat segundo ng pag-unlad. Bandang 8 oras 25 minuto bumaba ang unang diver sa tubig. Malakas ang agos ng ilog Pasig na nagpapabagal sa paghahanap. Sumisid sila sa ilalim ng ilog sa layong 30 metro mula sa pampang. Pagkatapos ng halos 1 oras, isa sa mga diver ang lumitaw sa ibabaw at kumaway, nagbibigay ng senyales. Sa kanyang kamay ay hawak ang isang manipis na metal na pulseras na may nakaukit na pangalang Nadia. Isang maliit na sigaw ang narinig mula sa lupa. Agad na sinuri ng medical team ang bagay. Nayon, kinumpirma ang pagkakakilanlan nito. Totoo, pag-aari iyon ng biktima. Isang bagay na madalas niyang suot araw-araw, regalo sa kaarawan mula sa kanyang ina. Ang natuklasan na ito ay lalong nagpabigat sa kapaligiran. Ibig sabihin, si Nadia ay narito nga sa lugar na ito at malamang na ng gabing iyon ay patungo siya sa ilalim ng tulay ayon sa pahiwatig sa kanyang telepono. Ngunit hindi doon nagtatapos ang kwento. Pagkatapos ng karagdagang pagsusuri, natagpuan ng team ang bakas ng gulong ng motorsiklo sa pababang daanan patungo sa ilalim ng tulay. Bahagi nito ay natabunan na ng putik at dahon. Ang bakas ay tila bago, malamang mula pa sa parehong linggo. Minarkahan ito ng pulisya ng orange spray paint. At mula doon, nakita ang direksyon ng bakas patungo sa isang maliit na daan sa gilid ng ilog na natatabunan ng mga puno ng kawayan. Habang sinusundan ng mga investigador ang direksyon na iyon, biglang tumunog ang radyo ng komunikasyon. Isang boses mula sa posko ang naghatid ng bagong natuklasan mula sa digital forensic team. Ang anonymous account na nag-upload ng video ng babae sa Mangrove 2 araw na ang nakalipas ay konektado pala sa parehong i-address ng numero ni Gray, ang misteryosong tao na nakikipag-ugnayan kay Nadia bago siya nawala. Ibig sabihin, hindi lamang nakikipag-ugnayan ang salarin.
sa biktima, kundi sinusubaybayan din ang pag-unlad ng investigasyon mula sa online world. Ang balitang iyon ay agad na nag-udyok kay Police Major Dina Santiago. Nautusan ang team na suriin ang posibleng lokasyon ng salarin na nasa paligid pa rin ng ilog. Pinahigpit nila ang perimeter, sinuri ang mga bahay tulay ng mga mangingisda na bihirang tirahan at tinanong ang mga residente sa paligid. Isang matandang mangingisda na nagngangalang Mang Jose ang nagbigay ng nakakagulat na pahayag. Nang gabing iyon, nakita ko ang 2 tao sa ilalim ng tulay. Ang isa ay babae na nakaupo sa gilid, ang isa naman ay nakatayo, naghihintay ng motorsiklo. Pero nang papalapit na ako, nawala sila sa likod ng haligi ng tulay. Akala ko magkasintahan lang. Kinumpirma ng pahayag na ito ang isang bagay. Talagang nakita si Nadia sa ilalim ng tulay ng gabing iyon ng insidente. Ang tanong, sino ang lalaki na yon at saan sila nagpunta pagkatapos? Pagsapit ng hapon, muling umulan. Nagpa siya ang investigative team na ipagpatuloy ang paghahanap sa tulong ng shallow water sonar. Bandang 4:20 nakita ng aparato ang isang malaking metal na bagay sa ilalim ng ilog malapit sa ikatlong haligi ng tulay. Matapos suriin ng mga diver, ang bagay na iyon ay isang itim na motor scooter na tinanggalan ng plaka. Tumugma ito sa deskripsyon ng misteryosong motorsiklo na nakita ng parking attendant ng gabing iyon ng insidente. Iniahon ang motorsiklo gamit ang maliit na crane, sinaksihan ng 12-dosenang mga residente na nagkakagulo sa gilid ng daan. Naging tahimik ang kapaligiran. Nang dahan-dahang lumitaw ang kinakalawang na makina mula sa tubig, tumutulo ang kayumangging putik. Sa loob ng seat ng motorsiklo, natagpuan ang isang maliit na plastic na bag na naglalaman ng damit ng babae at isang piraso ng papel na bahagyang nasira. Ngunit, isang linya ang nabasa pa rin, hindi ko na kaya magtago. Alam na nila lahat. Ang sulat na iyon ay nagdagdag ng misteryo. Sino ang tinutukoy nila? Si Nadia. Ba ang sumulat ng mensahe na iyon o isang kasama niya? Sa gitna ng emosyonal na kaguluhan na iyon, gumawa si Police Major Dina Santiago ng mahalagang desisyon. Ang lokasyon sa ilalim ng tulay ng Pasig 2 ay idineklara na ngayong central point ng kaso. Lahat ng ebidensya ay kinolekta sa POSCO, kabilang ang motorsiklo, pulseras, at ang papel na mensahe ng ayon ay pinapatuyo sa forensic laboratory. Dumating na ang gabi. Sumasalamin ang mga ilaw ng tulay sa ibabaw ng ilog. Lumilikha ng nanginginig na anino sa tubig. Sa kabilang banda nagtitipon ang mga residente, may dalang mga kandila at nagdarasal. Mula sa malayo naririnig ang tunog ng azan para sa Isha prayer na umaalingaw-ngaw, nagdaragdag sa emosyonal na kapaligiran. Ngunit eksaktong 10:48 iyay, sa parehong oras ng pagkawala ni Nadia ng gabing iyon, isa sa mga surveillance camera ng security team ang nakakita ng kakaiba sa ilalim ng tulay. Naitala ang anino ng isang tao na nakatayo sa gilid ng tubig na parang nakatingin sa direksyon ng ilog. Nang lumapit ang mga pulis, nawala ang anino ng walang bakas. Walang tunog ng mga yapak, walang pagwisik ng tubig, tanging simoy ng hangin na nagpapagalaw ng dahan-dahan sa mga ilaw sa paligid. Ilang miyembro ng team ang naniniwala na reflection lamang ito ng paggalaw ng ilaw. Ngunit para sa ilan, ang pangyayaring iyon ay parang senyales na ang katotohanan ay naroon pa rin sa ilalim, nakatago sa likod ng ilog Pasig. Natahimik sa ibabaw, ngunit nagtatago ng bagyo sa ilalim nito. At sa bahay ng pamilya ni Nadia, nakaupo ang ama, nakatingin sa larawan ng kanyang anak na walang ekspresyon. Baka sinusubukan niyang magbigay ng senyales. Mahinang bulong niya. Baka nandoon pa rin siya, naghihintay na matagpuan. 7 araw na mula nang mawala si Nadia, tila mabagal ang paglipas ng oras para sa buong lungsod ng Maynila. Halos hindi sumikat ang araw ng araw na yon. Kulay abo at lila ang kalangitan, at ang mahalumigmig na hangin ay tila mabigat, nagpapahirap sa bawat paghinga. Ang ilog Pasig, na dati ipinagmamalaki ng mga residente, ay ngayon tila isang sementeryo na nagtatago ng mga lihim.
Mula pa umaga, ang pinagsamang team ay muling nagsiyasat sa ilalim ng tulay ng Pasig-2. Ang lugar kung saan natagpuan ang misteryosong motorsiklo at pulseras ni Nadia. Ngunit, nang araw na yon, kakaiba ang paghahanap. Hindi lamang mga pulis kundi dose-dosenang mga residente at volunteer ang tumulong. Ang ilan ay may dalang maliliit na bangka. Ang ilan naman ay nakatingin lamang mula sa malayo na may panalangin sa puso. Ipinahayag ni Police Major Doy Prado na ang focus ng paghahanap ay pinalawak na hanggang 3 kilometro patungo sa ibabang bahagi ng ilog. Pinaghihinalaan namin na maaaring dinala ng agos ng tubig ang isang bagay ng mas malayo mula sa orihinal na lokasyon. Anya sa matigas ngunit pagod na boses. Bandang 10:45 diya, matagumpay na nakuha ng reconnaissance drone ang isang imahe na nagpatigil sa lahat. Sa isa sa mga pampang ng mangrove na nakaharap sa ilog, nakita ang mga bakas ng maliliit na yapak at isang bakas ng pagkaladkad sa basang lupa. Malapit dito ay may punit na plastik at gusot na tali. Agad na nilagyan ng linya ng pulisya ang lugar na iyon at mahigpit na binantayan. Habang nagsasagawa ng pagsisiyasat ang mga pulis, naging tensyonado ang kapaligiran sa Posco. Kakatapos lang ibalik ng digital forensic team ang isang karagdagang audio file mula sa nasirang telepono ni Nadia. Ang file na iyon ay may tagal na 1 minuto. At 52 segundo, mas mahaba kaysa sa nakaraang recording. Sa recording na iyon, naririnig ang boses ni Nadia na nanginginig ang tono. Nasa ilalim na ako ng tulay. May nagpapunta sa akin dito. Sabi niya, alam niya ang lihim na makakapagligtas sa akin. Pero bakit hindi siya mismo ang pumunta? Natatakot ako. Naririnig ko ang mga yapak mula sa likuran. Nagtapos ang recording sa tunog ng malakas na pagbangga at ingay ng agos ng tubig. Wala nang iba pagkatapos nyon. Naging tahimik ang buong silid ng Posco. Maging ang tunog ng radyo ay huminto sandali. Pinaniniwalaan na ngayon ng pulisya ang isang bagay. Si Nadia ay malamang na hinikayat na pumunta sa lugar na iyon ng isang kakilala niya, isang tao na may alam tungkol sa kanya. At gumamit ng panloloko upang lumabas siya ng mag-isa mula sa party ng gabing iyon. Pagsapit ng hapon, dumating ang 2 bagong saksi na nagbigay ng nakakagulat na pahayag. Sila ay mga kaklase ni Nadia, sina Enzo at Lily. Sa maputlang mukha, mahina. Sabi ni Enzo. Actually, sinabi sa akin ni Nadia na gusto niyang umalis sa isang tiyak na school group sa social media dahil puro mga tao na mahilig magbanta sa kanya. Nabanggit niya na may isang account na nagkokontrol sa lahat. Ang inisyal niya ay Ray. Idinagdag ni Lily para silang may lihim na pinagsasamahan pero natatakot si Nadia. Kung mabunyag ang lihim na yon, nang gabing iyon ng party, nakatanggap siya ng mensahe na pumunta sa ilalim ng tulay, matutulungan kitang linisin ang pangalan mo. Isinulat ng pulisya ang pahayag na iyon at biglang nagsimulang magkabit-kabit ang mga piraso ng puzzle. Isang tao na may inisyal na Ray ang gumamit ng takot ni Nadia upang bitagin siya. Ngunit sino ba talaga si Ray na iyon? Nagsimula nang lumubog ang gabi. Umulan ng mahina sa lungsod. Sumasalamin ang mga ilaw ng tulay sa ibabaw ng tubig. Nagsisiyasat pa rin ang mga pulis sa gilid. Nang makita ng isa sa mga diver ang isang bagay na nakasabit sa ugat ng puno ng bakawan. Isang piraso ng puting tela ng uniforme na may mansa ng putik at maliit. Nasulat gamit ang marker sa dulo. Matapos linisin, malabo pa ring nabasa. Ang sulat, sorry, gusto ko lang maging tapat. Maingat na iniahon ang bagay na iyon at binalot sa plastik bilang ebidensya. Narinig ang mga hikbi mula sa pamilya ng biktima na nakasaksi mula sa malayo. Ngunit bago pa humupa ang kapaligiran, dumating ang isa sa mga miyembro ng security team. Dala ang bagong balita mula sa Philippine National Police Data Center. Ang account na may inisyal na Ray ay natukoy na. Ang account na yon ay pag-aari pala ni Ramil. Isang alumni mula sa parehong eskwelahan, 19 taong gulang, at kilala bilang isang nakatatandang estudyante na malapit sa ilang babaeng estudyante. Hindi na
Siya nag-aaral, ngunit aktibo pa rin sa online group ng mga dating estudyante. Sinasabing may espesyal na relasyon si Ramil kay Nadia noon, isang relasyon na hindi kailanman inamin sa publiko. Agad na kumilos ang pulisya patungo sa bahay ni Ramil sa lugar ng Tondo. Ang bahay ay tila tahimik, patay ang mga ilaw at sinabi ng mga kapitbahay na umalis na siya. Simula 4 na araw na ang nakalipas. Ngunit nang pilit na buksan ang pinto ng bahay, natagpuan ang ilang kahina-hinalang gamit, sapatos ng babae, itim na jacket na basang-basa ng putik at isang maliit na notebook. Sa loob nito ay nakasulat ang mga pangungusap na nakagugulat sa puso. Sabi niya ikukwento niya ang lahat ng gabing iyon. Natatakot ako kung ibubunyad niya ang lihim na yon, lahat ay matatapos. Ayaw kong umalis siya, pero ayaw ko ring malaman ng lahat. Sa ilalim ng tulay, iyon lang ang lugar na pinagkakatiwalaan niya. Bawat pahina ay tila isang pag-amin ng walang pangalan, isinulat ng mabilis. At may luha. Nang kumalat ang balita tungkol sa pagkatuklas ng notebook, dumagsa ang mga residente ng Maynila sa mga lansangan. Tumindi ang emosyon. Ang ilan ay galit, ang ilan ay hindi makapaniwala. Nag-broadcast ng live ang mga lokal na media sa buong gabi. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nakakita ang pulisya ng isang bagay na nakakapanindig balahibo. Mula sa pagtutugma ng sulat kamay sa notebook sa mga lumang school record, kinumpirma na sulat nga iyon ni Ramil. Ngayon ay nagsimula na ang paghahanap. Ang Manila Police Team ay nakikipagtulungan sa IANI upang hanapin ang kinaroroonan ni Ramil na pinaniniwala ang nasa paligid pa rin ng mga mangrove area, marahil nagtatago sa mga houseboat o fishing shack. Lalong lumalalim ang gabi. Sa posko ng paghahanap, tanging tunog lamang ng kuliglig at agos ng tubig ang naririnig. Ilang pulis ang nakatingin sa monitor ng CCTV. Umaasang may bagong palatandaan. Ngunit biglang eksaktong 12 oras 7 minuto 10, isa sa mga kamera na nakatutok sa ilalim ng tulay ang nakakuha ng kakaibang imahe. Isang lalaki na nakasuot ng itim na cap ang naglalakad ng mag-isa sa tabi ng ilog, nakayuko, pagkatapos ay nawala patungo sa parehong mangrove kung saan natagpuan ang scarf ni Nadia. Ang imahe ay naitala lamang sa loob ng 8 segundo bago biglang naputol ang signal ng kamera. Sa madilim na screen na yon, isang tunog lang ang narinig mula sa radyo ng komunikasyon ng mga pulis sa ilog. Commander, may anino ng tao sa tubig, pero hindi siya nag-iisa. Ang madaling araw sa Maynila ay malamig at nakakapanindig balahibo. Nakabitin ang ulat sa ibabaw ng ilog Pasig, tinatakpan ang paningin hanggang sa layong 10 metro. Mahina ang tunog ng motorsiklo ng patrol boat sa malayo, pumupunit sa mabigat na katahimikan. Nang araw na yon, ang pinagsamang team ng pulisya, BFISAR, at forensic ay muling kumilos patungo sa lugar ng Mangrove Creek. Isang lugar na mangrove sa gilid ng ilog na ngayon ay pinaniniwalaang taguan ni Ramil, ang lalaking pinaghihinalaang susi sa pagkawala ni Nadia. Magdamag na sinuri ng pulisya ang CCTV footage na nagpakita ng figura ng isang lalaki na nakasuot ng itim na cap na naglalakad sa tabi ng ilog. Mula sa digital enlargement, nakita na may dalang isang bagay ang lalaki, isang itim na backpack na tila mabigat na may gilid ng puting tela na nakausli. Hindi malinaw ang kanyang mukha, ngunit ang hugis ng kanyang katawan ay magkapareho ng larawan ni Ramil na kumalat sa datos ng pulisya. Bandang 5 oras 40 minuto 10, nagsimula ang operasyon ng paghahanap. 3 rubber boat ang ibinaba sa agos ng ilog na patungo sa kabubatan ng mangrove. Tahimik ang agos ng tubig, ngunit ang hangin sa paligid ay tila kakaiba, tahimik at mahalumigmig na parang may itinatago. Sa panig ng lupa, ang maputik na trail na dati ginagamit ng mga residente ay halos natabunan na ng mga palumpong. Dahan-dahang naglakad ang pulisya, inalis ang malalaking dahon gamit ang mga patpat, habang ang tunog ng mga insekto ay umaalingaw-ngaw na parang maliit na huni sa pagitan ng mga kawayan. Mga 2 kilometro mula sa simula, huminto ang asong tagapaghanap at malakas na tumahol.
Sa kanilang harapan ay nakita ang isang sira-sirang kubo na gawa sa tabla, na nakatayo sa mga post ng kawayan sa gilid ng mangrove. Ang kubo ay tila walang tao, ngunit dahan-dahang gumagalaw ang kurtina dahil sa hangin. Nagpasya ang pulisya na palibutan ang lugar na may kalahating bilog na pormasyon. Naghihintay ng hudyat mula kay Police Major Dina Santiago. Team 1, dahan-dahang pumasok, suriin ang bawat panig, utos niya sa radyo. Pinuwersa nilang buksan ang pinto ng kubo. Agad na sumingaw ang amoy ng luma. Sa loob ay mayroon lamang isang manipis na kutson, kalahating basong bote ng tubig, at isang maliit na flashlight na mahina pa ring nakasindi sa sahig. Sa sulok ng silid, natagpuan ang mga damit ng lalaki na maputik at isang pares ng sapatos ng babae na kalahati ng tuyo. Malapit sa bintana ay may isang gusot na piraso ng papel na nakasulat, "Sorry, ayaw kong mangyari ito. Gusto ko lang siyang tumigil." Sa pagsasalita, ang pangungusap na iyon ay nakagugulat sa lahat ng nasa loob ng silid. Hindi kalayuan sa kubo, sa ilalim mismo ng maliit na tulay na gawa sa kawayan, na bumubuo ng tawiran sa ibabaw ng mangrove, nakakita ang mga diver ng isang bagay na lumulutang ng malabo sa maputik na tubig. Nang hilahin, iyon ay isang itim na backpack, katulad ng nakita sa CCTV footage. Sa loob nito ay may ilang personal na gamit ni Nadia, wallet, supply, at isang maliit na notebook na puno ng sulat kamay na halos kupas na. Ngunit ang nagpatigil sa lahat ay hindi ang laman ng bag, kundi ang isang Polaroid photo na nakasiksik sa pagitan ng mga pahina ng libro. Sa larawan, nakaupo si Nadia sa isang park bench na may mahinang ngiti, habang sa likod niya ay nakatayo ang isang lalaki na nakasuot ng itim na jacket na direktang nakatingin sa kamera. Ang sulat sa ilalim ng larawan ay nakasulat, "Alam nating dalawa na hindi dapat lumabas." Ang lihim na yon. Agad na isinara ng pulisya ang lugar at kinontak ang criminal laboratory para sa malalim na pagsusuri. Ngunit bago pa ipagpatuloy ang investigasyon, isang malakas na tunog ang narinig mula sa hilagang bahagi ng mangrove. Sigaw ng isa sa mga miyembro ng team. "Commander, may nakita kaming tao." Tumakbo ang lahat patungo sa pinanggalingan ng tunog. Sa gilid ng mangrove, sa ilalim ng isang malaking puno na ang mga ugat ay kumalat tulad ng mga bisig, nakita ang isang lalaki na nakahiga. Marumi ang kanyang katawan sa putik na may sugat sa binti. Humihingal siya. Si Ramil iyon. Natagpuan siya sa mahinang kondisyon, may hawak na isang bagay sa kanyang kamay. Isang maliit na heart-shaped pendant. Nang buksan, sa loob nito ay may maliit na larawan ni Nadia at nakasulat na, "Kaibigan magpakailanman." Agad siyang isinigurado ng pulisya at tinawag ang medical team. Nang buhatin, mahina siyang nakapagsalita, halos pabulong, "Gusto ko lang siyang tulungan, pero hindi ko sinasadyang maitulak." Nahulog siya mag-isa. Nagpanik ako. Naging tahimik ang kapaligiran. Ang pangungusap na iyon ang naging unang pag-amin. Bagaman hindi kumpleto, sapat na ito upang bulantangin ang lahat. Nang naroroon, dinala si Ramil sa pangunahing posko sa kalahating malay. Sa daan, paulit-ulit siyang nag-igaw, binabanggit ang tulay, madilim na tubig, at patay na flashlight. Pinaghihinalaan ng pulisya na nagtago siya sa mangrove. Sa loob ng ilang araw ng walang sapat na pagkain, pagod at marahil, pinipigilan ang pagkakasala. Samantala, muling sinisiyasat ng mga diver ang lugar sa paligid kung saan natagpuan si Ramil. Gumamit sila ng sonar at mga searchlight hanggang sa ilalim ng putik. Pagsapit ng hapon, pagkatapos ng halos 2 oras ng paglangoy ng walang resulta, isa sa mga diver ang lumitaw sa ibabaw at nagbigay ng senyales ng kamay. Tumakbo ang lahat patungo sa pampang. Dahan-dahan nilang iniahon ang isang maputlang puting bagay mula sa ilalim ng tubig. Ang bagay na iyon ay tila isang piraso ng tela na nakasabit sa ugat at sa dulo ay nakatali ang isang asul na hair tie. Huminto ang oras na parang pinipigilan ang hininga. Ang bagay na iyon ay nakilala ng ina ni Nadia mula sa malayo. "Iyan ay pag-ari ng aking anak."
Nabasag ang kanyang boses, halos bumagsak ang kanyang katawan. Ngunit hindi huminto ang pulisya. Ipinagpatuloy nila ang pagsisiyasat hanggang gabi, naglagay ng mga spotlight sa buong lugar ng mangrove. Sa mahalumigmig na hangin, ang tunog ng kuliglig na hinaluan ng ingay ng generator ay lalong nagpatindi sa kapaligiran. Bandang 9:30 isang sigaw ang pumunit sa katahimikan. May isang bagay dito, sigaw ng isa sa mga miyembro ng diver team mula sa ibabang bahagi. Agad na tumakbo ang ilang pulis na may flashlight. Tumagos. Ang sinag ng ilaw sa malabong tubig, nagpapakita ng isang malaking anino na nakahiga ng tahimik sa ilalim ng putik. Lumapit si Police Major Dina Santiago. Nakatingin na may maputla ngunit matigas na mukha. Dahan-dahang ihahawak. Huwag sirain ang posisyon, sabi niya. Nang iniahon ang katawan sa ibabaw, lahat ng naroroon ay nanahimik. Ang ilang pulis ay yumuko, ang ilan naman ay tinakpan ang mukha. Nang gabing iyon, tahimik na tahimik ang ilog Pasig. Tanging naririnig lamang ang pinipigil na iyak at mahinang panalangin sa pagitan ng tunog ng mga motorsiklo ng bangka na huminto sa pag-ikot. Ang lungsod ng Maynila na sa loob ng isang linggo ay nabuhay sa tensyon ay biglang naging tahimik. Isang malaking lihim ang sa wakas ay nagsisimulang mabunyad. Ngunit ang katotohanan sa likod nito ay hindi pa ganap na naikukwento. Kinaumagahan, ang Maynila ay nananatili sa pagluluksa. Mula nang matagpuan ang bangkay sa mangrove ng nakaraang gabi, libu-libong residente ang nagtipon sa paligid ng linya ng pulisya, nakatingin mula sa malayo na may malungkot na mukha. Mahina ang sirena ng ambulansya sa gitna ng makapal na ulap, habang ang hangin ay tila mas malamig kaysa karaniwan. Ang ilog Pasig. Nakahapon lamang ay tila tahimik, ngayon ay parang isang tahimik na saksi sa trahedya na nagpagulantang sa isang lungsod. Ang bangkay na iniahon ng gabing iyon ay kinumpirma sa pamamagitan ng mabilis na forensic identification bilang si Nadia Ramos, 17 taong gulang, isang grade 12 na estudyante na nawala matapos ang school party. Natagpuan siya na nakasuot pa rin ng sirang at maputik na puti at asul na uniforme na may pulsera sa kanang pulso at bakas ng pasa sa gilid ng ulo. Sa bulsa ng kanyang damit ay natagpuan ang isang maliit na piraso ng papel na may kupas na tinta. Gusto ko lang tumigil sa pagkatakot. Ang pangungusap na iyon ay simple. Ngunit nakakalungkot at naging sentro ng atensyon ng buong lungsod. Paulit-ulit. Itong ipinapakita ng media, ginagawa itong simbolo ng babala para sa lahat ng magulang at kabataan sa Maynila. Samantala, sa silid ng investigasyon ng pulisya, nakahiga si Ramil na mahina sa kama ng Philippine General Hospital. Mahina ang kanyang katawan, maputla ang kanyang mukha at walang ekspresyon ang kanyang tingin. 2 pulis ang nagbabantay sa tabi ng kanyang kama. Nakaupo si Police Major Dina Santiago sa harapan na may makapal na investigation file sa kanyang kamay. Ramil, dahan-dahan niyang sinabi. Natagpuan namin ang bangkay ni Nadia. Kailangan naming marinig ang lahat mula sa iyo. Halos hindi marinig ang boses ni Ramil. Tumingin siya sa kisam sandali pagkatapos ay namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Gusto ko lang manahimik. Nang gabing iyon, sinabi niya na magsusumbong siya sa eskwelahan at sa pulisya. Sabi niya may ebidensya siya. Ebidensya tungkol saan? Tanong ni Dina Santiago na pinipigilan ang kanyang hininga. Yumuko si Ramil. Tungkol sa group na yon. Tungkol sa lahat ng video na ginawa namin sa mga nakaraang party. Naging tahimik ang silid. Ayon sa kanyang pag-amin, si Ramil ay isa sa ilang dating estudyante na palihim na nagpapatakbo ng isang lihim na social media group na naglalaman ng mga video at personal na larawan ng mga estudyante, mga record na palihim na kinunan mula sa iba't ibang school event, kaganapan ng OSIS, at maging sa mga silid-aralan. Ang ilang miyembro ng group na yon, kabilang si Nadia, sa simula ay hindi alam na kinukunan pala sila. Nang malaman ni Nadia, nagalit siya at hiniling na burahin ang lahat ng video.
Si Ramil, na ng panahong iyon ay nagpanik at napipilitan, ay sinubukang pakalmahin si Nadia, ngunit inanyayahan niya itong magkita ng personal upang pag-usapan ang problema sa ilalim ng tulay kung saan sila madalas magkita ng palihim. Dumating siya ng gabing iyon, gusto ko lang magpaliwanag, pero patuloy siyang sumisigaw, hinihingi na sumama ako sa istasyon ng pulisya. Natatakot ako kung madamay ang pangalan ko, kung mabunyag ang group na yon, sabi ni Ramil na nanginginig ang boses. Bumuhos ang luha. Umatras siya. Hinila ko ang kamay niya. Nawalan siya ng balanse at nahulog sa tubig. Tumalon ako para tumulong. Pero ang bilis ng agos. Nakita ko siyang lumubog. Tinakpan ni Ramil ang kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang katawan. Malalim siyang tinitigan ni Dina Santiago. Nang walang sinasabi. Bakit hindi ka agad nag-ulat, mahina niyang tanong. Sumagot lang si Ramil na halos hindi marinig, natakot ako. Akala ko kung magtatago ako, makakalimutan ng lahat. Ngunit hindi doon nagtapos ang investigasyon. Mula sa pag-amin ni Ramil at sa resulta ng digital forensic, matagumpay na natukoy ng pulisya ang 4 pangpangalan na sangkot sa lihim na group. Napatunayan na aktibo ang group sa loob ng halos 1 taon, naglalaman ng mga video at larawan na palihim na kinunan mula sa mga farewell party, aktibidad ng OSIS at maging sa mga silid-aralan. Ang kaso ay lumawak upang maging investigasyon sa exploitation at pagkalat ng digital privacy. Samantala, sa bahay ng pamilya ni Nadia, hindi napigilan ang kalungkutan. Niyakap ni Ginang Ligaya ang larawan ng kanyang anak na walang tigil sa pag-iyak. Palagi niyang sinasabi na natatakot siya na may sumusunod sa kanya. Pero akala namin pakiramdam lang niya. Nagkamali kami, mahina niyang sabi sa harap ng kamera ng media. Sa labas ng bahay, nagsindi ng mga kandila ang mga residente at naglagay ng mga bulaklak sa pasukan ng eskinita. Isang banner na may nakasulat na katarungan para kay Nadia ang nakasabit sa bakod. Ang eskwelahan kung saan nag-aaral si Nadia ay nagsagawa ng community prayer at ipinahayag ng prinsipal na buwang kanilang pakikipagtulungan sa karagdagang investigasyon. Pagsapit ng hapon, lumabas ang resulta ng autopsy. Ang sugat sa ulo ni Nadia ay hindi dulot ng matinding pagbangga ng matulis na bagay, kundi malamang dahil sa pagtama sa ulo ng mahulog sa ilog. Walang ibang bakas ng pisikal na karahasan. Ngunit, kinumpirma ng laboratory result na namatay si Nadia dahil sa pagkalunod, dulot ng pagkawala ng malay matapos tumama ang kanyang ulo. Kinumpirma ng fact na ito ang bahagi ng pag-amin ni Ramil. Ngunit idiniin ng mga investigador na ang kanyang kapabayaan ay kasama pa rin sa krimen na nagdulot ng kamatayan. Mabilis na kumalat ang balitang ito. Nahati ang komunidad ng Maynila sa galit at awa. May humihingi ng mabigat na parusa kay Ramil. Mayroon din namang nakakakita sa trahedyang ito bilang resulta ng takot at social pressure sa gitna ng mga kabataan. Ngunit isang bagay ang napagkasunduan ng lahat. Ang kasong ito ay isang matinding sampal sa mundo ng edukasyon at sa mga magulang. Upang mas pagtuunan ng pansin ang kanilang mga anak sa panahon ng walang limitasyong social media. Pagsapit ng gabi, inilibing ang bangkay ni Nadia sa sementeryo ng pamilya. Sa lugar ng Tandang Sora, daan-daang tao ang dumalo, karamihan ay mga kaklase niya. Sa gitna ng ambon, tanging tunog lamang ng iyak at panalangin ang naririnig. Tahimik na nakatayo ang ama, nakatingin sa basang lupa pagkatapos ay bumulong. Tahimik ka na ngayon, anak. Sana patawarin ni Allah ang lahat ng ating kasalanan. Sa parehong oras sa police station, tiningnan ni Police Major Dina Santiago ang huling file ng kaso. Dahan-dahan niyang isinara ang folder pagkatapos ay sinabi sa kanyang assistant, ang kasong ito ay hindi lamang tungkol sa isang nawawalang bata. Ito ay tungkol sa maraming bata na palihim na nabubuhay sa takot at lihim. Kailangan nating pigilan ito bago pa magkaroon ng iba pang Nadia. Nang gabing iyon, tahimik na tahimik ang lungsod ng Maynila. Sa pampang ng Ilog Pasig,
Dahan-dahang humihip ang hangin, nagdadala ng amoy ng basang lupa at tira ng mga kandila na nakasindi sa ibabaw ng tubig. At sa gitna ng kislap ng mga ilaw, nang tulay na sumasalamin sa ilog, tila naririnig pa rin ang malambing na boses ng isang dalaga na minsang nagsabi sa kanyang mensahe, "Kung hindi ako babalik ngayong gabi, hanapin mo ako sa ilalim ng tulay." Ngayon, ang mensahe na yon ay hindi na misteryo. Ito ay naging walang hanggang paalala kung gaano kamahal ang katotohanan at kung gaano kadali masira ang tiwala na pinagtaksilan. Ilang linggo na ang lumipas mula nang gulatin ng trahedyang iyon ang Maynila. Bagamat patuloy ang paglipas ng oras, ang anino ng pangyayari ng gabing iyon ay nananatili sa bawat sulok ng lungsod. Mula sa mga silid-aralan na ngayon ay mas tahimik hanggang sa tulay ng Pasig Dalawa na tuwing gabi ay pinupuntahan pa rin ng mga tao upang magsindi ng mga kandila. Ang pangalang Nadia Ramos ay hindi na lamang pangalan ng isang estudyante, kundi simbolo ng boses na minsang hindi pinansin at babala para sa maraming kabataan, na marahil ay nagtatago pa rin ng takot sa likod ng kanilang mga screen ng telepono. Tinapos na ng pulisya ang case file. Si Ramil ay opisyal na kinasuhan bilang suspect sa kapabayaan na nagdulot ng kamatayan at pati na rin sa kanyang pagkakasangkot sa network ng pagkalat ng personal na data ng walang pahintulot. 4 pang pangalan mula sa lihim na group ang nadakip din. Ang unang pagdinig ay nakatakdang gawin sa susunod na buwan at malaki ang pag-asa ng publiko na ang kasong ito ay magiging turning point sa proteksyon ng mga bata at kabataan mula sa madilim na banta ng online world. Sa gitna ng prosesong legal na yon, pinili ng pamilya ni Nadia na manahimik. Ang kanilang bahay ngayon ay madalas na dinadalaw ng mga tao na hindi lamang nakikiramay kundi nagdarasal din at nagbibigay ng suporta. Sa dingding ng sala, nakasabit ang isang malaking larawan ni Nadia na nakasuot ng puti at asul na uniforme. May mahinang ngiti at kalmado ang mga mata. Sa ilalim ng larawan na yon ay may sulat, "Kamay ng Ama." Ang boses ng katotohanan ay maaaring malunod, ngunit hindi ito kailanman mawawala. Ang eskwelahan kung saan nag-aaral si Nadia ay nagsagawa rin ng isang aktibidad na may pamagat na "Ligtas na Kaibigan sa Digital World", isang educational campaign na nagtuturo sa mga estudyante na maging mas matalino sa paggamit ng social media at maglakas loob na magsalita kung nakakaranas sila ng banta o pang-aabuso. Mula noon, mas maraming kabataan ang dumating upang mag-ulat, nagkukwento ng mga bagay na dati nilang itinatago. Samantala, sa pampang ng Ilog Pasig, kung saan nagsimula ang lahat, ngayon ay may nakalagay na warning sign na may nakasulat na "Pahalagahan ng buhay. Makinig bago huli na." Ginagawa itong lugar ng panalangin ng mga residente. Tuwing Biyernes ng gabi, nagsisindi ng mga kandila sa ibabaw ng tubig na parang nagpapadala ng ilaw para sa mga kaluluwa na minsang nalunod sa katahimikan. Nakatingin si Police Major Dina Santiago doon isang gabi, nakatingin sa agos ng tubig na sumasalamin sa ilaw ng lungsod. Sinabi niya sa isa sa kanyang mga tauhan, "Ang kasong ito ay nagpabago ng maraming bagay, ngunit ang pinakamahalaga ay huwag hayaang ang takot ang magdulot ng pagkawala ng buhay ng iba." Dahan-dahang humihip ang hangin ng gabi sa malayo. Ang tunog ng azan para sa Isha prayer ay umaalinggaw mula sa moske sa gilid ng ilog, tinatapos ang mahaba na araw. Malambing na umalon ang tubig ng Pasig, nagdadala ng anino ng mga ilaw ng tulay na nanginginig sa ibabaw nito, na parang nagtatago ng kwento na hindi kailanman ganap na malulunod. At sa gitna ng lahat ng panalangin na dumaloy ng gabing iyon, isang pag-asa lamang ang natitira. Sana ay wala nang susunod na Nadia. Wala nang lihim na nagtatapos sa dilim ng tubig at wala nang takot na nagpapawala ng boses ng isang bata. Ang kaso ng pagkawala ng kabataan sa Maynila, si Nadia Ramos, ay sa wakas nabunyag. Ang trahedyang ito ay nagbukas ng ating mga mata na ang banta sa digital age ay maaaring magmula sa pinakamalapit na tao at ang takot ay madalas na dahilan ng pagkaantala ng katotohanan. Gawin nating paalala ang pangyayaring ito upang maging mas mapagbantay at mapagmalasakit sa seguridad ng ating mga anak,
Patuloy na subaybayan ang pinakabagong balita dito lamang sa channel na ito.